Hello, what's up? Ako nga pala si Ron ng Ron YT channel para sa samot-saring videos at welcome kayo dito sa channel ko. Naisip ko na gawa ng video itong power tools. So kung interesado kang manood, tara samahan niyo ako. Let's start! Bali itong power tools ko na to, itong impact drill at itong angle grinder at saka itong inverter welding machine ay hindi po yan sila set, isa-isa ko po yan silang binili pero sabay ko pong binili. Kung tatanungin nyo ko kung gaano nakatagal to sa akin ay mahigit 2 taon na po tong gamit na to sa akin. At nung i-unbox nga pala siya ay ito nga pala yung mga paper na kasama sa kanyang box, sa kanyang karton. Ito nga pala yung kanyang specs. I-post nyo na lang kung gusto nyong basahin. Ito nga pala yung kanyang ventilation grill. Ayan. Bali kabilaan po yan. Tapos meron din po ditong ventilation sa kanyang harapan. Okay, dito naman sa kanyang likod ay nandito yung kanyang blower or fan. At nandito rin yung kanyang switch power off on. Tapos may nakasulat din dito na input 220 to 240 volts. Tapos dito ay meron ding nakalagay na tornilyo. Tapos merong logo ng ground. Okay. Dito naman sa harap niya, ayan, meron naman tayo ulit ditong brand. Tapos 200 ampere arc inverter welding mini, yung kanyang model. Tapos yung current meter, yung kanyang display. Tapos meron ditong indicator, OC. Okay, dito yung specs niya ulit. Itong kanyang ampere adjuster. Ayan. Bali ang start number natin dito ay 20 to 200 ampere. Ito naman yung kanyang port, ito yung para sa ground at ito naman yung sa kanyang electrode. Siya nga pala guys, kapag bibili kayo nito ay wala talagang kasama na itong handle. Bali, binili ko talaga to. Hindi ko alam kung para ba to sa handle ng pintuan no. Bali, ang bili ko dito ay 105. Ito po yung kinabit ko sa kanya kasi medyo maganda tingnan, tsaka stainless ito. Tapos D-thread nga rin pala to. Bali binutasan ko siya. Tapos kinabit ko na lang to. Mayroon na naman itong tornilyo. Tapos ito ay naka-thread lang din. Itong part na to. Naka-thread lang dito. Tapos meron siyang tornilyo. May butas sa ilalim. Doon mo na lang ito tornilyo. Tapos dahil nga wala siyang handle guys, ay meron naman siyang pre na strap. Bali dito natin siya ikakabit. Okay. So, bali natanggal ko na yung kanyang tornilyo guys. Ay ipapakita ko na lang din sa inyo yung interior naman itong inverter welding machine. Pero bago yun guys ay naalala ko nga pala na hindi ko pa nabanggit itong plug. Bali dito sa kanyang plug ay wala talaga itong plug na to. Bali binili ko lang to at kinabit ko dito sa ating cable. Hindi po talaga kasama tong plug na to, wire lang po talaga siya. So tingnan na natin yung kanyang interior. Ayan. So pakita ko na rin pala sa inyo yung ginawa ko dito guys. Hindi ko pa siya nalagyan ng washer, pero yung tornilyo na ginamit ko dito guys ay ibang size na kasi, or iba yung haba niya kasi yung original na tornilyo nito guys ng handle na binili ko ay mahaba. Okay, bali ito yung likod ng board ng ating inverter welding machine. Ayan. Tapos dito nakakonek yung ground papunta dito sa labas. Ayan. Tapos ito naman yung harap niya. Bali meron tayo ditong fiber yata to. Tapos ito nga pala yung kanyang heat shrink ba yun or heat sink.
Yung tawag yan. Okay, siya nga pala guys, bago ko to kalasin, pati pakita yung iba pang laman niya sa loob, ay i-testing natin para malaman nyo na nagpa-function talaga tong inverter welding machine na to. Yun siya guys, oh. Ayun ko, ang mapapansin nyo ay umilaw na yung kanyang LED indicator. Bali, meron pa yung indicator doon sa loob guys. Ayun guys, oh. Yung isang indicator niya ay ayun. Kulay pula, tas kulay green naman dito. Ayan, oh. Ito naman yung harap niya. Pero dito naman sa kanyang indicator ang nakalagay ay 14 ampere. Tapos kung isasagad natin siya, ay nasa 202 ampere. Ayan. Ayan, gumagana siya guys, oh. Tapos malakas din yung kanyang hangin. Ayan. Okay. Tingnan natin. Ayan. Ngayon naman ay babaklasin ko lang. Okay, so nabaklas ko na siya guys. Bali, babanggitin ko na lang dito kung ano yung alam ko. Bali, kung hindi ako nagkakamali, ito ba yung heat shrink or heat sink? Ayan. Goods naman siya guys dahil malaki naman siya. Ayan, oh. At dito sa kanyang, sabihin na lang nating heat sink, sa parte na to, meron tayo ditong dalawang MOSFET. MOSFET ba to or IGBT? Sabihin na natin MOSFET. Dalawa po dito. Tapos dito naman sa kabila naman niya ay tatlo. Bali meron tayo ditong 5 MOSFET. Tapos yung sa pinakadulo, ano ata ito, yung kanyang temperature sensor. Kung hindi ako magkakamali, diode yata to guys. Ito diode. Tapos meron din siyang heatsink. Tapos bali yung unang nabili ko na welding machine, yung inverter welding machine, yung Mitsubishi, nung binuksan ko yon wala siyang relay. Ito meron siyang relay guys, so yan. Ito nga pala yung kanyang capacitor. Voltage nito ay nasa 400 volts, 470 microfarad. Ayan. Ito nga pala yung kanyang dimension. Yung laki niya ay nasa 3.5 cm. Yung haba naman niya ay nasa 5 cm. Yun. Okay. Ayan yung kanyang ibang parts. Parang transformer din ito. Ito. Tapos ito naman yung kanyang coil. Bali yung sukat ng kanyang coil, hindi ko talaga alam yung number nito, pero sukatin na lang natin. Bali nasa 3 mm guys itong pinakamalaking coil. Yung sumunod naman ng coil ay nasa 2 mm. Ayan. Kasi dalawang yan na coil. Ito yung isang malaki at isang maliit. Ayan. 3 mm at saka 2 mm. Ayan. Tapos meron siyang tatlong mylar batong tawag dito. Tapos meron ulit siya ditong transformer din. Ayan. Ito po. Transformer din. Tapos meron siyang IC dito. Tapos malalaki rin yung kanyang resistor. Meron tayo ditong ilan-ilan na maliliit na capacitor. Bali ilan to? Okay, meron lang tayo ditong 4 na pirasong capacitor. Ito, nakalimutan ko yung tawag dito eh. Okay, hindi naman tayo technician.
Bale ako'y nag-aaral lang din guys. Nag-aaral lang din sa YouTube. Nice. Yung mga nabanggit ko dito ay napapanood ko lang din naman sa ating mga magagaling na vlogger, mga magagaling nating technician. Okay, so meron tayo ditong 4 na resistor mga guys. 1, 2, 3, 4. Pero hindi ko alam yung value nito guys. Okay, pag-usapan na rin natin kung ano yung naging experience ko dito sa inverter welding machine na to. Bale, sa 50 ampere nito guys ay hindi talaga niya kayang tumunaw ng bala na 2.5 at 2 mm na welding rod. At saka madikit siya. Sa 60 madikit pa rin yun. Mga 70 to 80 yan medyo may padikit-dikit pa rin siya, pero yun medyo natutunaw niya na yung bala. Pero sa akin kasi nasa 80 talaga pataas yung ginagamit ko na ampere para lang maganda yung tunaw ng welding rod. Yun nga lang ay ang problema lang talaga sa kanya kapag nasa 80 pataas, kapag hindi natin na control yung ating pagwe-welding, lalo na kapag manipis yung ating wini-welding, ay masyado siyang agresibo at talagang bubutasin niya talaga yung wini-welding natin. Yun ang mga hindi ko nagustuhan talaga sa kanya. Hindi katulad ng mga ibang inverter welding machine, o siguro heavy duty ba yun. Basta sa 50 ampere pa lang ay kaya niya nang tumunaw ng welding rod na hindi niya nalulusaw yung wini-welding natin na bakal na maninipis. Hindi katulad nito guys. Pero hindi naman sa lahat ng bagay, basta't maganda lang o kamay na natin, kumbaga nakokontrol na natin siya, hindi naman laging nabubutas yung hinihinang natin kahit manipis. Pero para naman sa akin, para sa presyo nito, hindi mo na maireklamo yung ganung bagay kasi hindi naman kamahalan yung bili mo sa kanya para hanapin mo yung 50 ampere na yun na kaya niya tunawin yung bala. At least sa 80 naman, basta't nakakatunaw siya ng bala, pag tinaas mo yung ampere, at least kahit pa paano magagamit mo siya. Depende na lang sa pagkontrol natin ng ating kamay habang nagwe-welding. Mahirap na rin kasi magreklamo para sa presyo niya Hindi naman to yung mamahalin, yung masaklap doon, yung mahal talaga yung pagkabili mo. Tapos ang pangit naman gamitin. Ito para sa akin saktuhan lang naman siya para sa presyo niya. Sa experience ko ay hindi ko lang nasubukan yung yung 16 mm na bakal, pero sa 12 mm na bakal kaya niya namang katingin. Okay, bali yung blower naman niya guys ay pang 24 volts, 0.30 ampere at 4,500 rpm. Tapos meron siyang nakalagay dito na date, June 11, 2020. Pero 2 taon na to sa akin guys, mahigit. Ito pa yung ibang niya. Meron pang board dito. Ito lang yung sa kanyang indicator. At saka itong sa kanyang adjuster ampere. Okay. Ito nga pala yung ground niya guys. Bali yung haba ng kanyang wire ay nasa 1.5 meter. Tapos yung wire naman ng electrode niya ay nasa 2.5 meter. Okay, yun na yung ating review guys para sa inverter welding machine na to. So ang next naman natin ay itong ating impact drill. Okay, so dito na tayo sa ating impact drill. So pag-usapan natin siya. Bali nung binili ko siya guys ay meron siyang gauge yung nilalagay dito guys. Bali ano bang tawag dito? Auxiliary handle. Okay. So meron siyang gauge dito para ma-adjust natin kung gaano lamang kalalim yung ibabaw natin. Sana all. Or gaano lamang kalalim yung ating bubutasin. Meron siyang gauge dito. Yan. Sa kanyang auxiliary handle.
Yung BPM nga pala nito guys ay nasa 4,800. Nakasulat dito ay blows per minute. Yun yung ibig sabihin niya, BPM. Yung kanyang no load speed ay nasa 3,000 round per minute. Yung size ng kanyang jack, yung max niya ay nasa 13 mm. Tapos yung rated power nga pala nito ay nasa 650 watts. Okay, so yung kanyang rated voltage frequency naman ay nasa 220 volts, 60 Hz. Ito nga pala yung specs ng impact drill. I-post nyo na lang kung gusto nyo basahin. Ito naman yung kanyang mga ventilation. Yan, syempre pag ginagamit natin to umiinit. Ito nga pala yung lagusan ng kanyang mga hangin. Yan, meron yung in at out. Bali meron siyang 5 ventilation. Ito nga pala yung kanyang reverse, paabante at paatras. Ang nagustuhan ko lang dito guys sa kanyang reverse ay dipindot na lang siya ng gano'n. No? Hindi katulad yung isa yung parang pin. Madali yatang mabali mo sa palagay ko lang. Okay, so ito naman yung kanyang trigger. Yan. Yan, ito naman yung lock niya. Yan. Bali kung iti-trigger natin siya ganyan, pindutin natin yung lock, ayun. Ayun, dire-diretso lang yung ikot niya. Tapos pag gusto natin siyang tanggalin yung lock, titrigger lang ulit natin ng sagad. Ayun, tanggal na. Okay. So, ito naman yun sa kanyang drill at saka impact. Yung hammer. Bali, ikutin lang natin siya para sa kanyang hammer. Yan. Pag nagbubutas tayo ng semento. Yan, mag-hammer siya. Tapos, kung magdi-drill naman, iikot na natin ulit pabalik. Okay. So, kanina guys, natesting ko na rin naman to nung binuksan natin yung ating welding machine. Pero, pakita ko pa rin sa inyo. Ayan. Magana siya. Yun yung reverse niya guys. Tapos, yung paabante naman yun. Ayan. Ito naman yung cable protector. Ayan. Para hindi nababali yung ating wire. Okay na. Yun lang para sa ating video dito sa impact drill. Next naman natin guys ay itong ating angle grinder. Okay. Yan. Ito rin nga pala yung specs ng angle grinder na to. Siya nga pala guys, bali nasira na to guys. Dito lang naman sa part ng kanyang wire kasi uga-uga ng ganun. Ang madali pala makasira dito guys yung tinatali natin ng ganyan. Kinaganon. O kaya binibit-bit natin. Tapos, di ba nakatali na siya ng ganon, di ba? Ayan. Ngayon binibit-bit natin siya dito. Lagi siyang nauuga-uga ng ganyan. Yun nagkakaroon ng problema yung wire niya. Pero pinutulan ko lang naman ng wire at inayos ko lang siya. Okay na naman na. Bali, napalitan ko nga lang din pala siya ng bearings dito sa harapan. Kasi ang nangyari nyon guys ay nagkakating ako ng 2x6 na CPAR lens pang sinepa. Bali, yung helper ko ay siya yung naghahawak ng parina habang kinakating ko, di ba? Hindi niya nabantayan, siyempre medyo may kabigatan. Naipit yung naipit yung bala. Tapos habang nagkakating ako, naipit yung bala, humampas to sa flooring. Ayun, medyo umalog siya. Pero napalitan ko na ng bearings. Kung hindi naman nangyari guys, okay pa naman sana yung bearings niya. Wala naman sanang problema. Pero ngayon naman wala na siyang problema dahil napalitan ko na siya ng bearings. At dahil nga isa lang itong angle grinder ko guys. Syempre ginagamit ko siya papalit-palit ng bala. Yun nga lang yung nagiging problema talaga doon. Yung papalit-palit ka ng bala, mapalit ka ng pangbakal, ng pang semento, yung pang grinding disc, o yung flap disc, o kung ano mang bala. Papalit-palit tayo. Yung madaling masira dito yung kanyang outer lock. Ayan o. At saka yung kanyang susi, yung pangbukas nito. Malambot lang yun guys. Yun lang naman yung mga nasira sa kanya. Yung sa bearings naman na aksidente lang
nabagsak na humampas siya sa flooring. Tsaka basag-basag yung bala nun. Buti na lang hindi ako tinamaan. Yun lang naman yung naging problema niya, namampas siya sa pader. Napalitan ng bearing at saka nitong outer lock. Nasira na rin yung kanyang key, yung kanyang susi. Pero okay pa to guys, gumagana pa to. Parinig ko sa inyo yung kanyang tunog. Medyo iba lang talaga yung tunog kasi kapag ang gamit mo na bala ay itong pang semento, mag-iiba lang yung tunog niya. Pero matining pa yung tunog niyan guys, okay na okay pa. Smooth pa naman siyang gamitin. At saka ang nagustuhan ko naman dito sa angle grinder na to, sakto lang talaga yung katawan niya, yung body niya. Yan oh, maliit lang siya at madaling hawakan. Ayan. Hindi siya katulad ng ibang angle grinder na mataba yung katawan. Madali mo rin yung mabitawan. Ito medyo sakop ng kamay mo. Ayan. Siya nga pala guys, paalala ko lang. Pag nagkakating tayo nito guys, kung hanggat maaari, mas maganda kung meron tayong handle talaga. Kasi minsan kung isang kamay lang minsan pagod nangangala yung kamay natin, mabibitawan natin talaga yung angle grinder na to. Ayun talaga, lilipad talaga to. Mas maigi kung gagamit tayo dalawang kamay. Meron dito yung handle niya, pero nung binili ko to wala siyang handle. Yun lang naman. Tapos paalala na rin guys, hindi naman sa nagmamagaling, kumbaga for safety to guys. Importante talaga na gumagamit tayo nitong kanyang guard hanggat maaari lang naman. Hindi naman natin pinangunahan o hindi naman tayo nagmamagaling sa mga ating mga professional na gumagamit nitong power tools. Pero importante rin talaga to guys. Alam nyo ba, yung nangyari sa akin, nag-grinder ako, bali nagkabit ako ng gutter. Bali yung ina-assemble ko yung gutter guys, kinakating ko siya. Siyempre pag nagkakating tayo, bali meron pa nga akong gamit yun guys, may guard pa nga yun guys may guard pa. May kabit akong guards. Yung nga lang ay wala akong sunglasses or shades. Wala akong protekta sa mata. Yung alam nyo ba, yung kahit na may guard pa, tumatalsik yung baga. Ayun guys, nadali ako isang piraso lang, parang dulo lang ng karayom. Tumama sa mata ko. Muntik ako nabulag doon guys. Sabi ng bali ano ko siya guys, nagpa-doktor talaga ako. Sinungkit yun ng karayom guys, yung yung uling niya, yung baga. Kumbaga sabi daw ng doktor, kung hindi ko raw naagapan yun ay maaari daw ako mabulag kasi babaon sa mata ko. Bali buti nga lang ay talagang sa sobrang liit niya guys, hindi mo na siya halos makita. Ang ginawa ko ay pinagtiyagaan kong ilawan yung mata ko at silaw na silaw ako. Tapos kasi hindi na ako makatulog, nagluluwa yung mata ko, pakiramdam ko talaga merong nakabaon sa mata ko. Ayun nga, may nakita ko kapiraso lang, parang dulo lang ng karayom yung uling. Yun lang naman. Pero makakabulag yun guys kapag napabayaan. Kasi din yun baga, tapos siyempre metal yun. Nagkakalawang pwede na madali yung mata natin, mabulag tayo. So baka hindi kayo naniniwala na totoo yun guys. Meron tayo siyempre proof yan. Ito yun guys yan. Ayan siya guys Okay. Eureka or Eurikia Eye Clinic. Ayan guys, nagpa-doktor talaga ako guys. Pinatanggal ko lang talaga yung baga na yung napunta sa mata ko. Hindi naman siya yung tumalsik sa mata ko, wala naman ako naramdamang sakit. Maliit lang kasi talaga siya. Pero nung nangyari yun guys, pagkagabi yun na hindi na ako makatulog, luwa ng luwa yung mata ko, tapos tumutulo talaga yung sipon ko. Yun doon ako nakaramdam ng sakit. Tapos ito pa nga yung nireseta sa akin na pangpatak. Ayan, sa awa ng Diyos gumaling naman yung mata ko at ngayon okay naman So yun lang naman guys, buti na alala ko at pinaalala ko lang din sa inyo na importante may guide tayo or guard nitong grinder sa tuwing gagamitin natin siya, hanggat maaari lang naman. Kasi minsan naman mahirap din gamitin kapag merong guard, pero
hanggat maaari, siyempre kailangan may gamit tayo nito. At saka yung kanyang handle, may handle din, hindi nga lang kasama nung binili ko siya. Hindi ko alam kung bakit. Yun. Tapos importante rin guys, kahit na wala tayong guard, importante na meron tayong face shield or mask o kaya salamin sa mata. Pang-protekta lang sa mga tumatalsik na bakal o kaya yung baga, bato, halimbawa nagagrinder tayo ng mga pader. Yun lang naman. Okay, sa mga interesado naman sa mga pinabablog ko na to na power tools, meron nga pala akong nilagay na link dyan sa description box para kung sakaling gusto nyong i-visit ay i-click nyo na lang para direct na kayong mapunta sa shop kung saan nyo siya pwedeng mabili. Okay guys, sana kung nagustuhan nyo yung video na to ay like nyo na rin, at kung bago pa lang kayo sa aking channel ay please subscribe, like and share na rin para lagi kayong updated kapag meron tayong bagong uploads. So yun na lang muna para sa video na to, at sana nakatulong sa inyo yung ginawa kong vlog. So maraming salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli. Paalam muna.